Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! O kamusta na po kayo? Kamusta po ang pakiramdam na sobrang lapit na po ng Pasko? Nakaka-excite po, hindi ba? Alam nyo, hindi nyo naman kailangan ng maraming pera, basta't magkakasama kayo ng mga kaibigan mo, pamilya, at iba pang mga mahal sa buhay, yun na po yung definisyon ng masayang Pasko. Kaya kami lahat po dito, masaya kami na makakasama namin kayo, hindi lang po sa Pasko, kundi sa araw-araw. Live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood nyo rin kami via live streaming sa www.ptv.ph. Makakasama nyo ngayong Friday morning, December 20, 2013. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Samantala, ngayon pong ika-42 araw na mula po na manalasa sa bansa ang Bagyong Yolanda. Kaugnay po nito, pwede kayo makaisa sa aming programa. Maaari po kayo mag-share ng inyong mga litrato na nagpapakita kung paano nga ba bumabangon at nagsisimulang muli ang ating mga kababayan. Share your photos of hope. Lagyan niyo po yan ng inyong pangalan, address kung saan ito kinunan at petsa kung kailan po ito kunuha. At syempre po, lagyan niyo rin ito ng caption o kaya naman po ay description. Maaari niyo po yung ipadala sa panahontv@gmail.com at ang mapipili ay ipapakita namin sa aming social media sites at pati na rin dito sa aming programa. Sa puntong ito naman, alamin na po natin ang update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tukol po ito sa epekto ng Bagyong Yolanda. As of 6 a.m. kahapon, December 19, 2013, para po sa casualties, umabot na ito ng 6,092 ang nasawi, higit 27,000 pa rin ang sugatan, at higit 1,700 pa rin ang nawawala. Para naman sa affected population, more than 3 million families o katumbas po ito ng higit sa 16 na milyong katao ang apektado sa 9 na rehiyon. Samantala, umabot na po ng more than 1 million houses ang napinsala mula dito kay Bagyong Yolanda. Para naman sa cost of damages, higit 36 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Dito naman sa ating cost of assistance, umabot na po ito ng higit 1 bilyong piso mula ito sa DSWD, Department of Health, LGUs at pati rin po sa mga NGOs. At para naman sa international humanitarian assistance, kabilang po dito ang 9 na bansa, 20 UN organizations at pati rin ang 157 INGOs. Patuloy po nating babantayan ang updates ng NDRRMC, kaya naman tutok lamang, dito lang po yan sa Panahon TV at syempre sa Telebisyon ng Bayan. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.